Ayun, good morning, good morning, good morning. Ganda naman ng morning, no? Pag itong una mong masisilayan, no? Sino naman ang hindi mai-inlove sa mga red factor birds na yan, ha? Jacas birds yan. Ayun, yun, no? Jacas birds, oh. Oh, ito, kanino to? Kay Jacas birds pa rin pala ito. Ito, mga kaibon, no? Ayan, ha? Red factor birds, Jacas birds uli, ha? Ito naman, kay Marquez Mark nga ba ito? Tama kung di ako nagkakamali, no? Asan na ba yung ano natin? Ayun, Marquez Mark. Ayun, no? Marquez Mark. Ayun, no? Di ba? Ito naman po kay Edward Deang Antonio, ha? Edward Deang Antonio naman. Ang ganda, oh. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Di ba? Red Eye, Red Factor, Edward Deang Antonio. Ito pa. Kanina naman to kay Edward David Guerrio naman. Ang ganda rin ng datingan, no? Edward David Guerrio, ha? Red Factor birds ni Edward David Guerrio. Ha? Wow. Kanina naman to uli kay KC Flying Garage. Aba naman, KC Flying Garage. Ganda, di ba? Ang lakas ng appeal, mga datingan ng Red Factor birds, Ito, kanino to? Kaya Bong Kabog Tobias naman. Ang galing naman. Bong Kabog Tobias, oh. Ha? Kay CNL Aviary naman, mga kaibon. Gaganda, sinong hindi kumbaga mai-inlove, sa mga Red Factor birds, kay CNL Aviary naman ito, mga kaibon. Ito, may isa pa dito naman. Ang ganda naman ng ang dating Raynante Reyes. Kung di ako nagkakamali, katropa natin to, Raynante Reyes, ang kanyang mga Red Factor birds. Ayun pa, oh. Ayun, Raynante Reyes naman, mga kaibon. Di ba? Kahit saan mo tingnan, talagang, kumbaga matititigan mo pag nakakita ka ng Red Factor birds, mga kaibon. Nakakatuwa. Pero hindi naman kaila sa atin, no? Hindi kaila sa buong Pilipinas na may nagkakaproblema. No? Nagkakaproblema ang mga Red Factor birds. Ganun kagaganda, pero meron ngang konting problema. Alam naman natin yan, no? So, napagkasunduan. Nakakatuwa dahil gustong gawa ng paraan. Paano gustong gawa ng paraan? Kailangan magkaroon muna ng mga studies. Magkaroon ng mga, kumbaga, scientific testing. At ang nakakatuwa dito, ilang buwan na rin ang nakalipas, 2 or 3 months kulang, naatasan po ni Dirk Van den Abil, si Rupert Bernabe naman, saludo lagi tayo dito kay Rupert. Teka, ha? Ayun po, Rupert Bernabe naman, alam ko nagde-develop po yan ngayon at pinag-aaralan niya yung multicolor naman, antabayan na natin yung study niya dyan, Rupert Bernabe naman, mga kaibon, mayat maya nakakauntahan ito si Dirk. Actually, magkakaroon po ng webinar. Lagi pong nag-organize ng webinar tong si Rupert, Rupert Bernabe. Ito po, yung imbitasyon, Webinar Philippines, Rupert and Company. Ito po kay Dirk naman po, kay Dirk Van den Abil ito mangyayari, ng July 12 po ito. Ano naman po ito? Inorganize na naman po ito ni Rupert, Anyway, meron pong group of scientists, pinangungunahan po ito ni Professor Uri Abdu ng Israel, at sila po yung parang nabigyan tayo ng pagkakataon na yung team ni Professor Uri Abdu mapag-aralan itong mga Red Factor birds ng Pilipinas. So naatasan po ni Dirk dahil kumbaga kasama si Dirk dun sa team as an ornithologist, hindi scientist, nililinaw natin yun, as an ornithologist. Magkaiba po yun kaysa sa mga geneticist at mga scientist talaga. So, natasan po na manguha ng mga feather samples po itong si Rupert. Dahil kailangan po paiba-iba, hindi lang sa isang breeder. Para pag napag-aralan, mapipinpoint kung iisa lang bang klase ang Red Factor sa atin. Kasi malay ba natin, baka isa, dalawa na pala yung sumulpot. So nangalap si At nakakatuwa po, marami pong nakipag-cooperate na mga breeders naman.
nagpadala ng kanilang mga feather samples para po mapag-aralan. Unang-una, dapat malaman muna kung ano ba talaga nagiging problema. At alam nyo po yun, no? Parang lumalabas na hindi tumatagal. Kadalasan between 8-10 months hanggang 2 years. No? Medyo bumibigay. Maganda na po kung lumagpas ng 2 years, pero doon naglalaro, no? Mga 8-10 months hanggang 2 years, kulang-kulang. At nakakatuwa naman dahil ito pong pag-aaral na gagawin nila Professor Uri Abdu ay libre po. Hindi po natin babayaran, kaya napakaswerte po natin. Pasalamat po tayo sa mga nag-organize nito. Kasama na po dyan si Dirk Van den Abil at yung team ni Professor Abdu. At of course, si Rupert. Kasi po, pag nagpa-DNA sequence nga lang kayo, no? Nanganangin yung ibon, papadala kayo ng feather sample sa isang laboratory, mapa Europe yan, mapa Israel, ako saan man, no? 3,000 euro. Ang babayaran nyo, magpapa-DNA sequence kayo ng ibon. 3,000 euro. Kulang-kulang po, 210,000 pesos. Pesos, 210,000 ang babayaran nyo. Pero ito po libre. Kaya papasalamat tayo. May mga ganitong studies na nalilibre. Para din po ito sa industriya ng red factor birds naman. Aalamin nila kung bakit bumibigay. Anong mga maaring causes. At kung ma-pinpoint yung mga causes na yan, magagawan ba ng paraan? Yun ang pinakamagandang tanong. Masusolusyonan ba kung ito'y parang sakit? O ito ba ay problema ng nutrisyon? Mutation ba ito? Kasi pagka mutation talaga, yung chromosomal mutation, baka wala tayong magawa. Pero kung sakit naman ito, baka pwede magamot. So pinag-aaralan nila lahat yan. In fact, meron nga dito yung huling voice message ni Professor Abdu naman. Ito. Mapakinggan nyo mga kaibon. Ito, kahuntahan niya to si Rupert. Ito, sana medyo malakas, no? Ipi-play natin yung sinabi ni Professor Uri Abdu ng Israel. Hey, good morning. So we did the first 5 and we found the mutation as was expected. I will be happy to talk with you what is the phenotype of the bird beside changing to red, if there are any other effects, because in San Conyo it's little, so I don't understand why here it is any neurological problem to fly, something, are they blind? I'll be happy to see if you notice or someone can tell me more about the phenotype of this bird. Ayun po, voice message ni Professor Abdu. Nagsisimula na po silang magkaroon ng study at hinahanap niya po yung mga characteristics ng mga red factor birds natin. Ano nangyayari? Kumbaga tinatanong niya, pagdating ng ilang buwan, meron bang parang nabubulag? Nahihirapan bang lumipad? Kumbaga, nangangalap na siya ng mga data na kakailanganin naman para sa kanilang study. Scientific po Siyempre, mga scientists ito, no? Kaya nakakatuwa. So, in a few months, baka po magkaroon tayo ng development. Ika nga. At sa July 12 nga po, magkakaroon ng webinar. Ito naman yung nabanggit ito naman ito yung voice message kung di ako nagkakamali, ni Dirk Van den Abil naman. Tandali So I just talked with Ayun, si Dirk Van den Abil. Pakinggan natin si Dirk Van den Abil naman to dahil dun sa July 12 yung webinar, pinag-uusapan kung ano yung magiging focus ng discussion. And most likely, karamihan red factor birds ito. Para naman, yung mga kalap na data ni Dirk Van den Abil, ipapasa niya kagad kila Professor Uri Abdu. Magkakaroon po na webinar Dito mga Pinoy breeders ang kasama. Nakakatawa. Pakinggan niyo po ito si Dirk Van den Abil naman. Kahuntahan niya si Rupert. So I just talked with the guy from Belgium, Van der Wijk, and he told me that those red factor beside. Sorry, ito pala si Professor Abdu pa rin pala ito. Sorry. Ito yata yung kay Dirk, hindi ako nagkakamali meron dito. Ito. The birds that I tested seems to be double
Ayun, ang kulit. Si Professor Abdu naman yun, nagtatanong mga kaibon. Teka, nahanap ko yung kay yung voice message naman ni natabunan na yata o nandito sa unahan ni Dirk Van Den Abil. Katawa pero ang tinatanong po, ito pa pala. Anyway, hindi na lang muna natin paparinig. Natabunan na yata yung kay Dirk Van Den Abil, no? Sa July 12, magkakaroon po ng webinar kasama mga Pinoy breeders. Karamihan po Red Factor breeders po ito. Ang isa pong talagang hanggang ngayon issue mga kaibon pagdating sa Red Factor. Alam din po ito lahat ng buong Pilipinas. Hanggang ngayon, medyo siguro kung may 5 years, easily lagpas po, no? Na marami nang nagbi-breed ng Red Factors. Easily, lagpas po ng 5 years. Pero hanggang ngayon, wala pa pong makapag-pinpoint. Ano ba talaga mode of inheritance ng Red Factor? Sa dami ng mga veteranong breeders, wala pa makapag-pinpoint Kung recessive ba ito, sex-linked recessive ba ito, dominant ba ito, incomplete dominant, sex-linked dominant. Nahirapan po sila. Kasi, merong mga nagba-back to back, minsan na tatay sa anak, walang lumalabas o kaya naman lalabas isa lang sa 3 anak o sa 4 na anak, isa lang. 'Di ba? So minsan walang lalabas sa isang clutch. Kung dominant po 'yun mga kaibon, malinaw na malinaw, dapat may lalabas kaagad sa 1 hanggang 2 hanggang 3 clutch. Kung sakaling dominant, kung single factor yung nakuha nyo. Kung talagang walang lumalabas, parang malabo yata ang dominant. Recessive, sinubukan nyo na rin po yun, no? Magkakapatid po, meron pong nakapagsabi na rin, nag-back to back. So, mga green ang nilabas, walang red factor. So, iisipin, recessive. So, yung iba, nagmadali na, pinagbangga-bangga na yung magkakapatid. Kasi kung recessive po iyon, may karga po lahat ng magkakapatid. So, pinagbangga-bangga yung magkakapatid. Merong walang lumabas, merong after 2 clutch saka lumabas, merong talagang hindi na naglabasan. So magulo. So pwedeng isipin din natin, no, nabanggit ko rin 'to noong nakaraang vlog, baka nga multifactorial. Papaliwanag lang natin, ibig sabihin lang maraming genes ang nagko-control kaya multifactorial genetic inheritance. So pwedeng ganun 'yun. Kaya lang ang gulo pa rin po mga kaibon. Wala talaga makapag-pinpoint hanggang ngayon kung ano mode of inheritance. Yun din ang hinihingi nila Professor Abdu, even si Dirk Van Den Abil. Kaya naman, makikiusap po kami sa inyo. Ito yung pinaka-the best na paraan para magkaroon naman ng tamang bibigay ng proseso para sa mode of inheritance mga kaibon. Pinaka-simple at medyo madali, is magkaroon po tayo ng parisan na red factor visual. Dapat red factor visual talaga. Ibabangga po natin sa mga pure green or ancestral green. Ulitin po natin Kaya napakalaga ng pure green Walang karga ang pure green or ancestral green. Pero hindi natin isang tabi na baka may possibility na magkaroon sila. Pero hindi natin alam. Pero at least pag sinabing ancestral green, most likely walang karga. Ibig sabihin, ito walang linyadang kahit na anong red factor, lalo na yung galing sa labas na alam ko ang nakuha. Meron po kasing pure green dito, ang alam ko nakuha ito sa kaila Badilla po, so na-import to, so meaning hindi masasabing may linyada itong red factor. Kaya napakaganda kung ang mga ang mga red factor breeders makahagilap ng at least 5 hanggang 7 breeder siguro, mas maganda para may verification, para scientific approach. 5 or 7 breeders magkasama ng mga visual red factor nila sa mga pure green or ancestral green. Tulad po nito. Ayan po, ito kay Rupert Bernabe po ito. Meron siyang mga collection ng mga pure green or ancestral green. Ayan naman, gaganda kay Rupert Bernabe. Ayan ayan po di ba? Dalawang bagay po kasi ang pure green. Una, nagpapatibay. Kung sakaling sakit pala ito, malay natin pagka nag-infuse kayo ng pure green sa mga red factor birds nyo, dahan-dahang titibay. Kaya napakalaga po ng pure green, no? Dahan-dahang titibay, babalik sa dati yung sigla, di ba? Titibay ang immune system. Pagka nag-i-infuse kayo ng pure green or ancestral green. At hindi lang sa red factor po, sa lahat po ng mga ibunan, kahit walang kinalaman sa red factor, napakahalaga ang ancestral green or pure green. Mag-infuse sa mga ibunan nyo para lalong tumibay. Nagliliitan na ang sukat ngayon Papansin nyo yun. Babalik sa dating magandang sukat. At titibay at lulusog.
Ngayon naman, mahalaga sa mode of inheritance kasi kung pure green ng kinasan nyo at sa visual red factor nyo, kung dominant, sure ako lalabas ka agad pa isa-isa. Kung sakaring dominant na single factor, may lalabas at least 50%. O sabihin natin, kahit sa unang clutch walang lumabas, so, hindi kumapit dun sa palitan ng chromosome. Sa second and third clutch, siguradong may lalabas yan. Okay? So, kaya dapat marami pong breeder ang magkakasa, hindi lang isa or dalawa, para po may verification. Ibig sabihin, ang magpapatotoo, magiging solid yung ebidensya dahil at least 5 breeder, magkakaiba. Iba-ibang parisan. Makikita natin kung dominant lalabas kaagad Kung hindi man, walang lumalabas kaagad sa, kunwari, 5 breeder ang nagsubok na ikasa sa pure green, walang lumabas. Baka recessive. Pwede ngayon yung mga anak-anak nun, pagbabanggain ng 5 breeders, kuha siya ng babae sa kabila, kung kailangan sa kabilang breeder, kuha siya sa kabila, para hindi rin magkakapatid. Kasi pag magkakapatid, mas lalong bibigay. Magpapalitan lang sila, malalaman natin kung recessive. Kaya napakahalaga na maibangga ito sa pure green. Magtulungan po tayo mga kaibon para ang red factor magawa ng paraan at malay natin, magtuloy-tuloy ang industriya. Pasalamat tayo sa mga grupo ni Dirk Van Den Abil, ni Professor Abdu, and of course kay Rupert. Siya itong parang pinamahala ng mga red factor sample, feather samples at yung coordination with Dirk and Professor Abdu. Salamat Rupert. Yun po mga kaibon, magbibigay pa tayo ng update. Sabi nga nila, kapag may basihan, legit ang paliwanagan. Hasta la vista!